Ilan years na kami, by the way, partner, no? Nagdi-distribute ng dyaryo for free, complimentary copies of the Tarlac Weekender. Bigla nilang pinagbawalan, pumasok. Sa aming pananaw, malinaw naman ito na pagpigil, pagkitil ng malayang mamamahayag. Ano ba ang nangyayari sa inyo dyan? DE Farala ng DPWH District 1. Ganyan ka na ba kamanhid? Kung ano man yung criticism sa inyo, ayaw mong mabasa nila. It's too pretentious. Kayong mga officials kayo, at pati ikaw, Engineer Caballo, masyado kayong pretentious. Sa tingin ko mapagpanggap kayo. Bakit akala nyo ba, porque hindi namin i-distribute yan, wala nang paraan para malaman ng mga empleyado nyo dyan? In fact, inaantay nga lang namin ang sagot nyo. Ayaw nyo naman sagutin ang sulat. We will make sure, makarating to. Kung saan-saan, itong podcast at yung write-up. Kasi pangit yung ganan. Huwag nyo supilin, huwag nyo kitilin ng malayang pamamahayag. Kung papayag iba press, sila yon, hindi kami. Magandang araw, mga kaprangkahan. Sana po ay naging magandang inyong Pasko at ang darating na bagong taon. Anyway, meron po tayong issue na nais lang namin i-take up. It is a local issue but it involves, freedom of the press. Partner Ronald, magandang araw, mga tagapanood ng Prangkahan tayo. And Merry Christmas ba? Happy Holidays. Happy Holidays. Partner, kasi yung dyaryo kung saan ako affiliate itong Tarlac Weekender, medyo critical siya. Marami siyang ina-expose patungkol sa mga kaganapan ng dito sa DPWH. In fact, I myself, sumulat din ako ng ilang liham diyan kay DE Farala. Tapos doon sa isang assistant niya ron, itong si Engineer Lenin Caballo, sinulatan ko yung mga yan. And now, wala naman reply. So now, I will be forced to maybe, I cannot divulge naman isang source. But, ito kasing, it happened 2 weeks ago, 2 Mondays ago, yun kung saan, ilan years na kami, by the way, partner, no? Nagdi-distribute ng dyaryo for free, complimentary copies of the Tarlac Weekender. Bigla nilang pinagbawalan, pumasok. Nandun, malinaw naman, documented kung sino yung taong official na pinagbawalan daw. So after that, what we did, we wrote right away ang publisher namin, sinulatan kagad itong si DE Farala, and at the same time, copy furnish. Sinulatan din namin Secretary Vince Dizon ng DPWH. Yes. And what came out we sent of it? LBC. Apparently, nothing came out. Last Monday, binawal na naman kami mag-distribute ng complimentary copies. A practice which, isang gawain na matagal na natin ginagawa. Ilang taon na. So, sa aming pananaw, malinaw naman ito na kitil ba ang tawag doon? Pagpigil, pagkitil ng malayang mamamahayag. So, ano ba ang nangyayari sa inyo dyan? DE Farala ng DPWH District 1. Ganyan ka na ba kamanhid? Ganyan ka na ba martial ba ito? Bakit po pipigilan? Kami naman, willing naman kami sumunod. Kung meron ka mga pamamaraan na pamamalakad, any guidelines or rules sa pagdidistribute ng dyaryo, ilang taon na namin ginagawa yan. Ngayon, porque critical kami. As though, para bang, alam mo, I find it beyond the suppression of the press. Parang pinalalabas mo mga kasama mo dyan sa inyong compound. Nakuha naman yung criticism sa inyo, ayaw mong mabasa nila. Sa akin, it's too pretentious. Kayong mga officials kayo, at pati ikaw, Engineer Caballo, masyado kayong pretentious. Sa tingin ko, mapagpanggap kayo. Bakit akala nyo ba, porque hindi namin i-distribute yan, wala nang paraan para malaman ng mga empleyado nyo dyan? In fact, inaantay nga lang namin ang sagot nyo. Ayaw nyo naman sagutin ang sulat. So siguro malamang sa susunod na kukuha lang ako ng permiso dun sa aming source at ilalabas na namin yung ghost project na tumbok namin. Alam mo, yan yung mahirap kasi parts, no?
yung sabi mo nga, doon sa sumulat ka sa kanila, na kung ano man yung gusto nilang ipatupad na procedures Yeah. doon sa opisina nila, gagawin naman ng Tarlac Weekender. Yeah. Yun nga lang, dahil walang kasagutan doon sa sulat mo, kaya nga, yun ang mahirap eh. So, kaya ang basa ng media kasi sa mga ganyan, suppression ng press freedom na ginaranti naman ng ating Constitution. 1987 Constitution, mayroon tayong Bill of Rights. It's the delivery of information. Di ba? I mean, kung meron naman, alam naman natin lahat yan, partner, kung hindi mo gusto ang laman o ang sinusulat, marami naman paraan. Pwede, una-una, meron naman tayong batas na sa libel. We have our libel laws. Kung sakasakali naman, but I'm 100% sure. Ang ating pahayagan, while it is the hardest hitting paper sa Tarlac and the widest circulated, wala naman tayong linalabas na that I would say I believe are libelous. At saka nabasa ko doon sa Conparts pag nagbabasa ako ng Tarlac Weekender, nagbibigay ka naman ng avenue for them to reply. Always. For them to respond. Always. So, documented ng mga yan parts, di ba? Yeah. Yun nga lang kasi, marami kasi sa ating mga government officials, lalo na siguro yung mga may tinatago, wala tayong ibang maisip na paraan na dahilan kung bakit ayaw nila mag-respond eh. Yeah. So, malamang sa hindi, may tinatago at ayaw nga malaman. Pero the problem will not go away eh. Naumpisa No, na namin no. yan. Nagpadala na kami mga liham. Bakit hindi nyo sagutin? Tapos ito pang isa, itong ang high profile na Secretary of DPWH, Secretary Dizon, I'm getting the impression na ano to inutil. Sinasabi nila competent and everything. Well, he's the head of the office. Sinulatan na siya. Office of the Secretary. We were thinking, natanggap naman ang opisina na, duly received naman ang opisina ninyo. Tapos, hinayaan pa rin on the second week. Linapit na namin sa inyong problema. Hindi pa rin nagbago. Okay, after New Year, we will try again for the third time. But I must say this. Ano ba talaga, Secretary Dizon? Puro ka lang ata forma eh. I think rin eh. Why? Bakit kayo a simple thing like this, hindi naman ikaw mag-aasikaso niyan eh. I can imagine ilan na sekretarya, ilan ng tao sa iyong tanggapan who can attend to this matter. Isang tawag lang naman yan sa inyong district engineer dito. In fact, sinabi na nga namin sa aming pahayagan to please admonish o sabihan nyo itong si Engineer Cabalo na huwag niyang itrato bilang private property ang DPWH Herona. Kasi nga, karapatan naman namin yan, which we have been doing for the past several years. Nagdi-distribute talaga kami ng dyaryo dyan at hindi lang dyan, pati sa mga ibang government offices. Wala naman pumipigil sa amin, kayo lang. So bakit? Ano ba ang problema nyo? Di ba parang may deja vu ang yeah. Tarlac Weekend? Diba? Yeah, actually. I don't want to talk about that anymore. Pero, my God, dito, di Farala, Engineer Cabalo, kung ayaw niyong payagan, di sabihin nyo. Di ba? Kasi we will be elevating this matter kung saan sampe. Tapos ikaw, Secretary Dizon, ano yan? Puro ka lang naman forma naman eh. Simple matter like this to have a newspaper distributed for free, hindi naman nakaka-istorbo yung nagdi-distribute. Kapritsyo lang ng district engineer dyan, ayaw lang niyang mabasa ng mga tao dyan na parang ginagawa niya ayaw mabasa. Ano ba yun? Alam niya naman mali ang ganyan. Anyway, partner, I understand, ano ka, di ba? Ayoko na nga rin isang gunito sa mayroong press groups kasi sa Tarlac, we only have what meron yan, you're the president of CLMA, Tarlac Chapter, Yes. Central Luzon Media Association. Ayoko na rin ilapit yan dyan sa TPYRC na yan. Tarlac, tutu, Press and Radio Club. Yung Y, wag na. Alam nyo na po yon. Kasi linapit ko na dating ganitong incident eh. Wala namang ginawa yung namumuno niyan, no? Di ba? So, sa amin, maglapit kayo ng isang bagay na ganyan when it comes to an assault or an affront on the press freedom. Regardless of our beliefs, paniniwala sa kakampihan ko parati, yun, nakapanig sa malayang pamamahayag. Di ba? Naturingan pa naman tayong fourth estate, supposed to be. Pero
puro salita na lang yon. But partner, what can you do? You think there is something your group can do? Magkakaroon kami ng meeting malamang after Christmas na. And we will discuss about that issue. Okay. Tarlac Weekender and the PWH. Oh, sige, partner. I hope. Kasi it leaves a bad taste. Bangit eh. Hindi maganda. Hindi maganda talaga. To control information, especially nowadays, at least naman iba rin ng print, no? Meron pa rin nagbabasa ng print. But if they don't wanna read it, wala naman namimilit eh. It's being given free, complimentary copies. 'Di ba? Para naman akala nila makokontrol nila eh. 'Di ba? Hindi maganda 'yan. It automatically, sabi mo nga earlier, parang may tinatago. Well, actually sa akin hindi naman parang talagang may tinatago. 'Di ba? Ano kaya yan? Ano kaya yan? Yung ghost project nila sa Herona. Yung kalsada doon na sinasabi, sabi ng source natin, wala ngang budget, nabayaran na eh. Oh, di ba? Kung totoo yun, kinukuha nga natin panig na nila, but since they don't wanna give it, then definitely we will elevate it. We just have to believe our source. Baka naman pine-preempt na nila para hindi na umabot sa mga opisina nila na merong ganyang proyekto. O kawalan ng proyekto. 2 taon na ito eh. Ano to eh? Project ng YAP to eh. Oo. Oo. See? If I'm not mistaken, project ito ni Vic Yap when he was congressman. Doon nakasato. Yes. Daw. So, kaya nga the letters are there to be clarified. The letters were sent para kunin ang panig nyo. Pero dahil ayaw nyo magbigay ng panig, ni ha, ni ho, wala. Tapos, babawalan nyo pang mag-distribute ng dyaryo, kayo lang ang talagang magaling. Kayo lang ang may karapatan. Kayo wala. Ang hindi kasi naintindihan ng ibang mga tao or they refuse to understand. Ang press, we try to be objective every time. We always try to get two sides of the story. Pero kung yung isa kasi... If I may interject, partner, yes. Not we, at least us. In our practice so far. I cannot talk about the other members of the press. I wouldn't. Okay, us, we always make sure na i-present yung two sides. No, gaya ng nga nitong prangkahan kung regarding a certain project. So, one is pro, one is against. So, yun ang pinipresent namin para covered lahat ng facets ng issue. So, kaya ang DPWH, hindi ko maintindihan, no? At saka ibang government agencies, parang takot na, hindi sila takot sa press eh. Kundi allergic sila, akala nila, nandun lang press para tirahin sila. Hindi eh. We're there to get your side as well. Yeah. And the public has the right to know. That's the bottom line. Yes. It's a public interest. Wala na tayong mahabang diskusyon dyan. Wala na tayong mahabang kwentuhan. It is of public interest. You have no choice but to be transparent about it. Hindi naman nila pwedeng sabihin no? Hindi naman yung national secret. Oh, yes. Hindi naman yung confidential information. Hindi naman yung tax return or whatever. Bibilang naman. Hindi naman yung intelligence information. Ang AFP. Malayo. Proyekto lamang ito na nais namin makumpirma. Yung mga ilan impormasyon. Sinong congressman? Ayon sa aming source, nabayaran na? Yes or no? Answerable ba yes or no eh? Kaya lang talaga malalaki ulo nyo. Beginning with you, D.E. Neil Farala, tapos yung assistant mo pa yan si Engineer Lenin Cabalo, kasama na yan, and yung protector nyo, malamang, yung protector nyo na si Vince, yung Secretary of DPWH, di ba? So, we will make sure, makarating to, kung saan-saan, itong podcast at yung write-up. Kasi pangit yung ganan. Huwag niyong supilin, huwag niyong kitilin ng malayang pamamahayag. Kung papayag ang ibang press, sila yon, hindi kami. Okay. Disclaimer lang, Pards. Yeah. Hindi ko kumaganak si Secretary Dizon. Sige, mga any last words, partner? No, yun nga. Ginagaranti ng Constitution ng freedom of the press. Meron ding supporting legislations, yung SOTO law. Yeah. Nandun din yung Campus Journalism Act.
Nandun din National Press Freedom Day. So, lahat ng mga ito, ginagaranti nga niya ang press freedom. Expression of, ano tawag dito? Freedom of expression. Freedom of expression, ginagaranti ng Constitution and other laws. So ngayon, kuminsan kasi parts, yung press freedom natin, nasusupil pa rin eh. Oo, yes. So nandito yung... Perfect example nga ito. Ginawa. Oo. Pero nandyan na yung madali tayong makasahuna ng cyber libel. Tapos nandyan pa rin yung ang tawag dito. Yan, yung katulad nga ng ginagawa ng DPWH Herona Office. So, maraming maraming nagagaranti ng press freedom pero marami ring naghihinder para magaranti ang press freedom. So, sana mabawasan yung mga ito. Alright, partner. Mga kaprangkahan, please like, share, and we'll see you. We'll see you after New Year. Sana may magandang at masigla at mapayapang ano pa ba? Ano pa bang i-wish natin sa bagong taon? Happy New Year kaya sa DPWH, Pards? I don't know. Sa dami na nangyayari sa kanila. I'm sure, yung mga marami naman, partner ako naniniwala talaga, karamihan naman dyan matitino eh. Oo. Karamihan dyan, 99%. Naniniwala rin ako na yan, yes. Career executives and whatnot, matitino yan. Kaya lang marami lang talagang siraulo dyan na sobrang takaw, as we have seen, di ba? Na sila talaga ang ano dyan. So, ewan ko, ba't gano'n, no? Sana. Isang magandang Happy New Year sa inyo at magkita-kita po tayo. Happy New Year.